At inaasahan din naman na mas mapapadalas pa ang serbisyo o libre serbisyong mediko sa klinik ni Kuya dito sa Davao City. Renato Hueco para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Maraming salamat, Renato Hueco, kaugnay po ng medical mission na isinasagawa ngayon dyan sa Davao. Para naman sa mga pinakasariwa at mahalagang balita mula sa iba't ibang panig ng North America, narito ang ating news anchor mula sa New York News Bureau, si Marvin Go. Good morning, Marvin. Good morning, Kuya. Nangunguna sa mga balita. Sa Cleveland, Ohio, humarap na sa media ang kauna-unahang pasyente ng face transplant sa Estados Unidos. Hindi pa rin normal ang mga expression sa mukha ni Connie Carl at ang kanyang pananalita ay mahirap pa rin maintindihan. Ang kanyang mukha ay malakudrado pa rin sanhi ng nakalawlaw na balat sa pisngi at baba. Pero ayon sa mga doktor, ang lahat na ito ay bubuti para kay Connie sa oras na mag-circulate na muli ang dugo at ma-develop na ang nerve at muscle sa kanyang mukha. Hindi na kagandahang itsura ni Connie matapos ang face transplant, mas mainam pa rin tignan ang kanyang mukha ngayon kaysa noong bago sa operahan. Matapos barilin ng shotgun ng kanyang asawa si Connie noong 2004, kinatatakutan siyang tignan ng mga tao. Wasak ang kanyang ilong, bibig at mata dahil sa maraming shrapnel na bala na naiwan sa loob ng kanyang mukha. Tiniis ni Connie ang ganitong itsura sa loob ng 5 taon, pero ngayon, lubos ang tuwang nararamdaman ni Connie sapagkat sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, ay nakakahinga na siyang muli mula sa ilong at nakakalasa na rin siya ng pagkain. Samantala, ano nga ba ang makikita sa tourism capital ng Estados Unidos? Tunghan natin ang kalakhan ng New York City sa Hataw na Balita ni Enzo Cruz. New York City, ano nga ba makikita sa tourism capital ng Estados Unidos? Ang New York City ay tinatawag na isang Alpha City o pangunahing syudad sa buong mundo sa larangan ng media, politics, education, entertainment at fashion. Kasama ng London, Paris at Tokyo, kabilang ang New York City sa tinatawag na Big Four City ng mundo. Ito rin ang pinakamalaking syudad sa buong Estados Unidos. Ang pinakamalawak na urban area sa mundo. Sa New York City matatagpuan ang pinakamahal na real estate sa buong mundo. Narito rin ang pinakamalaking stock exchange sa buong mundo, ang New York Stock Exchange at Nasdaq. Kung ituturing na isang bansa ang New York City, ito ay pang-17 sa buong mundo. Ito rin ang lugar na mayroong pinakamaraming bilyonaryo. Ang New York City ay binubuo ng 5 boroughs, ang Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx at Staten Island, kung saan ang mga ito ay may iba't ibang katangian. Ang 8.2 million na populasyon ng New York City ay pangalawa sa buong USA. Nangunguna rin ng New York City sa turismo. Tinatayang may 40 million ang bumibisita sa syudad taon-taon. Dito rin matatagpuan ang pangunahing landmarks ng Estados Unidos, tulad ng Statue of Liberty, Ellis Island, Empire State Building, Wall Street, New York Stock Exchange at marami pang iba. Mula dito sa Manhattan, New York, Enzo Cruz para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. At yan ang pinakahuling mga balita mula sa Amerika. Kuya Daniel? Marvin! Yes, Kuya. Kumusta ngayon kumusta ang monitoring ngayon dyan dito sa H1N1? Wala pa ba naman tayong mga kababayan, mga Pilipino na maaaring ngayon ay binabantayan at sabihin na natin na pinaghihinala ang merong H1N1 virus? Sa mga balita dito, Kuya, wala namang naapektuhan tang nai-report na Pilipino na apektado dyan sa swine flu na tinasabi mo, Kuya. Dito medyo nakakarating sa amin na parang lumalala din dyan sa Amerika itong H1N1 virus. Kumusta? Gaano ka totoo ito? Kuya, pakiulit ko yan. Hindi ko narinig. Dito sa atin ay napapabalita na medyo dumadami daw ang incidents na mayroong mga kaso ng H1N1 virus dyan sa US. Ano ang monitoring dyan na pwede niyong ibalita sa amin? Sa mga nakaraang weeks, Kuya, talagang na-alarm sila. Pero ngayon,
based dito sa mga reports ng CDC, bumaba na ang cases ng swine flu. So bumababa na rin ang pagkaka-alarm nila para dito sa cases na ito. Sa mga hospitals dito, kuya, noong mga nakaraang linggo, lalo na dun sa peak ng swine flu na yan, talagang nakamonitor talaga sila at it is a federal law na i-report talaga yung mga cases na swine flu. Pero sa ngayon, kuya, hindi na ganun kadami ang nai-report na cases ng swine flu. Kumusta yung pagpasok? Kumusta ang pagpasok ngayon dyan sa mga airports? Mahigpit ba sila dun sa mga nanggagaling sa iba't ibang countries, Marvin? Wala namang naibabalita, kuya, na may quarantine yung mga pumapasok dito sa Amerika. Kung titingnan natin, kuya, yung based doon sa mga pumapasok na galing sa mga airports, kuya. Okay, Marvin, thank you so much. Salamat, kuya. Mula dito sa New York News Bureau, Marvin Go para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Silipin natin ang atin na